Eto, balitang West Philippine Sea na naman tayo mga kapatid mula kay Philippines Trending News. Kakapasok lang, Diyos ko po. Umalarma ang lahat. Barko ng Pilipinas winasak ng China. Uy, pumutok sa West Philippine Sea mga tol. Yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng commentary and reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Philippine Trending News. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, syempre at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video sa mga balitang tulad nito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na po natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Inanunsyo naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na aabot sa 200 proyekto ng pamahalaan ang natukoy na pupondohan ng Maharlika Investment Fund. Ang mga proyektong ito na natukoy bilang priority investment areas ay ang tourism infrastructure, agri-forestry, energy security, digital infrastructure at financial services. Ayon pa sa Finance Chief, ito muna ang kanilang uunahin kung saan ilan nga sa mga ito ay handa na para sa implementasyon at ang iba ay pinapatupad na. Maaari din na niyang maisa katuparan ang plano ni Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing na doblehin pa ang kapital na ipupuhunan para na 250 billion pesos sa loob niya ng 2 taon sa pamamagitan ng mga local at foreign investment. Sa ngayon, ang pondo para sa Maharlika Investment Fund ay nagmumula sa mga bangko ng gobyerno, kabilang na dyan ang dividendo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinisikap na ngayon ang Philippine Consulate sa China na maiuwi ang cremated remains ng 2 Filipino nationals na binitay ho sa naturang bansa dahil sa kasong drug trafficking. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, umaasa sila na mapapauwi ang kanilang mga cremated remains sa pagtatapos ng kasalukuyang linggong ito. Ang mga Pinoy ay binitay noong Nobyembre 24, 10 taon pagkatapos ng kanilang pagkakaaresto. Sinabi pa ng ehensya na ibinigay nito ang lahat ng posibleng tulong sa mga Pilipino mula noong sila ay inaresto hanggang sa kanilang apila sa kataas-taasang hukuman. Ibinuhos ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga hakbang na magagamit para umapila sa bansang China na mabawasan ang kanilang mga sentensya sa habang buhay na pagkakakulong sa makataong batayan. Nauna nang sinabi ng isang analyst na maaring hindi pinansin ng China ang apila para sa mga 2 Pilipino dahil sa mas mahigpit na panindigan ng Pilipinas sa maritime dispute sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sabing gano'n ng iba, no? Maaring hindi daw pinansin ng China dahil nga daw sa nangyayaring maritime dispute sa West Philippine Sea. Pero alam naman natin mga tol na talagang mahigpit ang batas ng China pagdating sa mga ganyan drug trafficking. Kaya ngayong mismong mga mamamayan nila na ganyan ang hanap buhay, umaalis dyan. No? At pupunta sila sa mga bansang maluwag. Tulad nitong Pilipinas mga tol. Hindi naman as in maluwag na pero kung mahuli man sila, 'di ba? At least wala silang parusang katulad nung sa bansa nila, mga tol. Kaya ngayong naging reaction video natin kahapon, 'di ba? Nasa lagpas kalahati, mga tol, no? Yung mga nakakulong sa bilibid ang mga Chinese national na may kaso na may kinalaman dito sa illegal na droga, mga tol. Kaya nga pinag-uusapan na rin ngayon ng mga mambabatas kung ibabalik yung ganong klasing parusa, no, mga tol. Kasi mga Pilipino rin naman ang napeperwisyo dahil sa mga ganyan. So doon naman sa dalawang nahatulan mga tol, hindi natin masyadong kayang ibigay yung simpatya sa kanila kasi may kasalanan naman talaga silang nagawa at sa China pa talaga mga tol na mahigpit nga doon. Kasi dapat pupunta lang sila doon ng ibang bansa para magtrabaho kaso baka dagdag income kaya maipinasabay tapos ayun na nga nahuli. Pero ano man ang maging dahilan nila o reason nila, nagkamali sila at yun na nga ang natamo nilang kaparusahan. Kahit na pinilit ng ating gobyerno na sana mapababa man lang sa habang buhay na lang sana para at least namamalagi silang nakikita nila ang mundo kung anong pagbabago sa mundo natin. Ayan ang makikita na ulit nilang pamilya nila. Makikita na ulit sila ng pamilya nila na abo na lang mga tol. So ngayon, sana nga maisip din ng ating gobyerno na maging mahigpit din tayo pagdating sa ganyan. Kasi tulad nga nung sabi ni Barbers, 'di ba? Tayo yung tapunan ng basura mga tol 'di ba? Tapunan tayo ng basura ng ibang bansa.
Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inihayag ng Philippine Coast Guard na ito ang cargo ship na nakabangga sa isang nakatigil na bangkang Pinoy dyan sa West Philippine Sea ay natukoy na mula sa bansang China. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang naturang barko ay sa ilalim ng pamumuno ng naturang bansa. Ang Maritime Traffic, isang website na may access sa data mula sa mga land-based na automated identification system, ay nagpahiwatig din ng MV Taihang 8 ay nasa ilalim ng bandila ng naturang bansa. Sinabi ni Captain Edison Abadilla, isang Coast Guard Station Commander sa Oriental Mindoro, na nangyari ito ang insidente sa pagitan ng karagatan ng Occidental Mindoro at Palawan na isang nautical highway, ngunit bahagi na ito ng West Philippine Sea. Ang bangkang pangisda ay ng Pilipino na si Ruel J. ay nakastandby sa isang fishing aggregation device nang mabangga umano ito ng bulk carrier na MV Taihang 8 noong Martes ng hapon. Ang isang maritime incident ay nilarawan bilang alison kumpara sa banggaan ito ay kapag nasagasaan ng barko ang isang nakatigil na bangka. Samantala, sinakluluhan. So yun na nga, no, natukoy na nga na ito ay Chinese vessels, mga kapatid. Sinasadya man o hindi, mga tol, di naman natin pwedeng husgahan sila. Hindi, sinadya niya ganun. So para maging patas lang tayo, no? Pero eto, para maging patas din tayo, syempre sa mga lalo-lalo na mga Pinoy itong na biktima, kababayan natin yung mga yan, nasa loob pa ng ating West Philippine Sea, mga tol, kailangan talagang mapanagot, no? Mapanagot talaga. Kasi hindi pwedeng sabihin, kasi hindi naman sinasadya yan. Tulad doon sinasabi ni Robin, mga tol, no? Hindi naman daw sinasadya kaya walang criminal liability. Oo, sige, sabihin natin hindi sinasadya, pero merong pagkukulang sa panig ng barko. Kasi barko yan, mga tol, malaki yan. Alangan ng wala silang mga sapat na devices dyan o kagamitan para makita nila kung ano yung nasa paligid nila, di ba? So meron yan, merong kakulangan, kaya't meron silang pananagutan na dapat harapin, di ba? Ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 5 mangingisda matapos mabanggaho ng bulk carrier vessel na MV Taihang 8 ang sinasakyang nakahintong bangka sa FB kay Ruel J. sa karagatang malapit sa Palawan, Occidental Mindoro. Ayon sa ulat ho ng Philippine Coast Guard, may nakalagay na flag ng China. Ito hong bulk carrier vessel na bumangga nga sa bangka ng mga Pinoy na mangingisda. Una rito, nakatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard na nagpapasaklolo ang mga mangingisda dahil sa naturang pangyayari. Sinabi na kahinto ang bangka ng 5 mangingisda at nakakabit sa payaw ng banggain ng MV Taihang 8. Sa salaysay ng mga mangingisda, iniwan lamang sila sa karagatan at hindi sinakluluhan matapos na banggain. Nasa maayos ng kalagayan naman ng mga mangingisda at dinala sa Pandan Island sa Sablayan, Occidental Mindoro. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard kaugnay sa insidente, katuwang ang ilang lokal na otoridad sa nasabing bayan. Grabe, hindi na talaga matansya o hindi na rin alam nitong Coast Guard natin kung paano pigilan itong Chinese government sa pag-deploy ng mga Chinese militian vessel dyan sa iba-ibang lugar sa West Philippine Sea. Parang kahit na anong sabihin ng Pilipinas, kahit na anong paninindigan ng Pilipinas, walang pakialam ang China. Yan ang lumalabas sa nangyayari ngayon. Kasi nung lang November 13, 100 plus lang yung mga barkong nakita dyan sa, Julian Felipe Reef. Ngayon 135 na, so pataas ng pataas. Isang lugar pa lang yan. Maraming lugar yan. So ibig sabihin, talagang ipinapakita ng Chinese government sa mga Pilipino sa ating bansa na wala silang pakialam kahit pa ulit-ulit nating sinasabi at ng international community na exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Wala talaga silang pakialam, di ba? Doon pa nga lang sa alam natin, mga tol, nakapirma sila sa UNCLOS at UNCLOS yung nagsabing ang bawat bansa may 200 nautical miles na exclusive economic zone. Nakapirma dyan ng China. Pero baliwala sa kanila, no? Yung claim ng Pilipinas, mga tol, basta naniniwala sila doon sa sinasabi nilang historical claim. Sabi ng UNCLOS, di ba? Wala yan. Wala yung historical claim yung ganyan, di ba? Hindi naman pwedeng kayo nagmamay-ari ng buong karagatan na yan. Di ba? Bawat mga bansa na nandiyan dyan, nakapaikot dyan, bawat isa dyan, meron silang 200 nautical miles na exclusive economic zone. Kaso nga hindi yun nire-respeto
ng China. Wala silang pakialam sa international law, wala silang pakialam sa UNCLOS. Kaya yung pinag-usapan natin nung isang araw na magkakaroon ng batas dito sa Pilipinas para matigil na yung pambubuli ng China, no? Anong aasahan natin mga tol? No, maganda yung batas. Kung titignan natin, kung mapapakinggan natin kung ano yung sinasaad dun sa batas, maganda. Pero ang iniisip natin, ito ba ikikilalanin ng China, mga tol? Kikilalanin ba nila yan? Irerespeto ba nila yan? Katatakutan ba nila yan? Ano ba ang kaakibat na kaparusahan sa kanila kapag nilabag nila yung batas na yun? Yun ang kailangan natin talaga mabigyan ng diin eh. Kasi kahit na sinong tao, kahit yung ordinaryong tao, kapag merong batas pero wala namang parusa o wala namang nagpapatupad nung batas na yon, balewala yun, no? Usapang hangin lang yun mga tol, permahang hangin lang kumbaga. International law nga hindi kinikilala ng China eh, batas pa ng Pilipinas, di ba? So napakahirap talaga nitong sitwasyon natin mga kapatid, napakahirap. Hindi natin alam talaga kung paano natin gagawin na makuha natin itong ating claim, manalo tayo sa China nang hindi dumadaan sa gera o hindi dumadaan sa kaguluhan. Isa sa mga sinasabi ng PCG, kulang na kulang talaga assets nila at sana tulungan sila ng gobyerno para madagdagan yung mga patrol boat nila, para madagdagan yung mga assets nila at makapag-patrol sila, no, dito sa kabuuan ng West Philippine Sea. 24/7 kaya nilang magawa. Hindi puro yung reklamo. Halimbawa, tulad yung sinasabi ni Franz Castro, diba nagrereklamo siya, hindi daw siya naniniwalang ginagawa ng PCG lahat na makakaya nila. Eh paano kulang na kulang sa kagamitan ng PCG? Tulad nga na binigay nating example nung isang araw, di ba? Merong 5 guard na nagbabantay sa napakalaking stadium na may 20 gates. O paano mo mababantayan yan at the same time, di ba? Hindi mo kayang bantayan 'yon ng simultaneously, 'di ba? So tuloy natin. Ayaw nilang pakinggan at walang tigil ang kanilang deployment ng mga barko na militian, Coast Guard at barko ng People's Liberation Army. Yan po yung nakakalungkot. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ng ating Coast Guard at ng ating militar tungkol dito. Hindi naman po talaga business ng Pilipinas ang makipag-away. Pero kung sa iba-ibang bansa ginagawa ng China ito, away na talaga yan. Hindi nga nila magawa sa mga bansang kapitbahay natin dahil pumapalag sila Tayo, hindi pa tayo pumapalag. Ang tanong, tayo ba'y papalag o hindi? O mananatili ba tayong mapagpasensya at hanggang sa puro apila, diplomatic protest kung ano? Ayaw kong pangunahan ng gobyerno. Kasi ang gobyerno ang merong sagradong karapatan at obligasyon kung ano ang dapat gawin makakabuti sa lahat, lalo na sa Pilipino. Dahil yan po hindi pangkaraniwang desisyon. Kaya tingnan natin sa mga darating na panahon kung hanggang kailan mananatiling makakatiis ang Pilipinas sa patuloy na pambubuli, pang-aagaw at pagkawalang pakialam na Chinese government dito sa Pilipinas, sa ating bansa. Nakakalungkot. Lumalabas talaga na talagang target nila, gusto nila tayong agawan. Hindi lang West Philippine Sea. Mukhang lahat na lang na gusto nilang makuha ay kukunin nila. Dahil na-spoiled sila, nasanay sila sa nakaraang mga administrasyon na kinakaya-kaya nila o nakipagkaibigan sa China ang ating gobyerno. Ngayon tayo ay nanindigan, first time na merong nanindigan talaga. Hindi lang sa korte kung hindi yan sa pagharap sa international community at pagharap sa mga Chinese authorities, nanindigan si Pangulong Marcos pero binabaliwala pa rin. Talagang ibang ang kultura, iba yung ugali, iba yung style nitong Chinese government. Wala silang pakialam dahil sila'y malaki, sila'y ma-impluensya, pero tayong Pilipinong minamaliit at patuloy na tinatapakan, hindi ko alam kung hanggang kailan itong ginagawang ito sa atin. Any comment, reaction, malaya po kayo. Alright mga kapatid, no? So yun nga, no? Patuloy ang ginagawa ng China dito, lalong-lalo na itong ginagawa nila sa West Philippine Sea. Hanggang diplomatic protest lang talaga ang nagagawa ng Pilipinas. Pero kung alam nyo kung ang tatanungin dito, Navy, AFP, PCG, gustong-gusto na nilang kalabitin yung mga yan. Gustong-gusto na nilang birahin yan. Pero syempre, meron kasing chain of commands na sinasabi. Hindi naman pwedeng magdidesisyon sila basta-basta ng nila, no? Sarili nila, mga tol, no? Maliban na lang sa ilang sitwasyon na kailangan na talaga nilang gumante at kailangan talaga nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, mga tol. Ibang sitwasyon kasi yun, yung halimbawa,
binira sila ng China, talagang gaganti sila mga tol, no? Pero hindi sila yung mangunguna, no? So yun na nga ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at patuloy ang pagdating nitong mga militia vessels nila, mga boat ng China. Etong position daw na ganyan, sabing ganun no, isa sa napanood natin, ano daw yan parang pader yan position talaga nila yan para intimidate, syempre kasama na yan, napakarami nilang barko. Kung may mga pupunta mangingisda dyan, makakita sila ng ganyang karaming barko, hindi ba sila mapapaatras? Yung mga mangingisdang Pilipino natin, nakasakay lang sa maliliit na bangka, di ba? So yun ang kanilang ginagawa mga tol. Isang bahagi pa lang to ng West Philippine Sea. Isang bahagi pa lang yan. Alam nyo naman, malawak din ng West Philippine Sea mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video napanood natin? Comment ka sa baba. Pwede natin yung pag-usapan sa comment section. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.